Sa video po na ito ay share ko sa inyo ang 7 na traits ng isang lalaki or taglay niya kapag siya yung tipo ng lalaki na seryoso at matured sa isang relationship. Hindi po ito pang boy, hindi po ito pang papi, kundi para sa seryoso, sa matured na tipo ng lalaki. And the good thing is that kapag matured yung partner mo, yung isang lalaki in handling a relationship, you can guarantee a long term. More than sa isang boy, sa isang lalaki na undecided, wala pang future. Hindi naman sa wala siyang future, pero wala siyang magandang, ginagawa pa lang para sa future. And he just want to have or to enter a relationship for fun. When I say boy, it doesn't limit sa age, okay? Parang ako, mas bata ako, but I believe he's not to boast or to be prideful, but marami akong mas matinalo when it comes to mentality na mga mas matatanda sa akin. But when I said na boy, ito yung mga tipo ng lalaki na pang short term lang. And bakit ka pa mag-i-invest ng pang short term? Mas worth it po na mag-invest ng pang long term. Kaya kung ako sa'yo, dun ka na sa matured na guy. Okay po ba? So, simulan na natin, pero intro muna tayo. Anyway mga kapatid, any man can come to you and ipakita nila ang mga hint, ang mga sign like tititigan ka ganon, like bibigyan ka ng roses ganon, like palagi kang nilalapitan, palagi ka niyang kinakausap, andun yung pag-aalaga niya sa'yo, andun yung palagi kanyang sinasamahan. Magaganda ang lahat ng yon. Pero sa totoo lang, pang short term lang ang mga yon. In just a matter of time, para makilala mo talaga kung sino siya. And anyone, even a pervert man, even a man full of lust can come and ipapakita niya, ipaparamdam niya ang mga bagay na yun. Like, sabi ko nga, tititigan ka, bibigyan ka ng mga regalo, rosas, sasamahan ka. Anyone can do that for you. Anyone, even a person na may bad intention, can able to do that for you. Because ganito ang lalaki. Sa una, they will chase you. And after na nakuha nila ang gusto nila sa'yo, kapag hindi yan seryoso o kapag boy pa lang yan, hindi yan matured, ang gagawin is that hihinto yan para hintayin na ikaw na ang maghabol sa kanya. It is my term. Yun yung kanyang linya. It is my term na ako din lang habulin mo kasi nakuha ko na ang gusto ko sa'yo. Or, hihinto kasi ayaw na niyang itutuloy yung relationship niyo kasi nakuha niya yung kanyang gusto sa'yo. Yun yung mga traits, taglay ng mga boy or mga tao, lalaki or babae na pumapasok lang sa relationship for fun, to have fun, to have something to fuck, But if a man, a good man or a matured man will come into your life, hindi nila gagawin yan sa'yo. Hindi. So, sa video na ito ay isi-share ko na sa inyo ang 7 na taglay ng isang matured man that worth it. He is a good man, sa totoo lang, na worth it na pag-investan, paglaanan ng oras, or bibigyan ng time, or mas mamahalin. Okay? Number 1 is that hindi po siya isip bata, hindi po siya mabilis magtampo, hindi po siya immature, kundi very matured yung way ng kanyang pag-handle ng situation. Hindi siya mabilis ang magtampo. Hindi siya war freak. Alam niya kung paano i-handle yung situation ninyong dalawa. Alam niya. Hindi lang sa relationship nyo, pati sa ibang bagay. Hindi siya war freak. Hindi siya emotional. That's the clue. Anyone who doesn't know how to control their emotion are actually immature. Anyone who doesn't know how to control their feelings are actually immature. But if that good man, and I hope and I pray that you will meet the one for you, alam niya kung paano i-handle ang situation, hindi siya mabilisang magtampo. Of course, may mga time na magtampo, but hindi siya yung tipo ng iyakin, war freak. He's a good man. Seryoso siya sa relationship niya. Hindi mababaw yung kanyang pagmamahal sa'yo. He can go deeper. He can able to handle you. Kung kaya niyang mang-handle ng ibang tao, kayang-kaya ka rin niyang i-handle. He can able to handle your feelings na pabago-bago. He can able to handle your emotions. He can able to handle you.
And mas maganda yan na pag-investan kasi pang long term yan. Kapag yung lalaki ay walang ganung abilidad, trust me, just a matter of month, maire-reveal niya yung kanyang ugali, he will leave you. Maghahanap yan ng iba. Magsasawa yan agad sa'yo. He cannot handle you for a long term. So, the good thing about that, ang lalaking kaya kanyang i-handle is that at least may mas mahaba kang panahon to change yourself. I never say na mag-stay kang ganyan. Of course, change should be every day. Dapat every day na may pagbabago sa'yo. Always check yourself. Okay ba? Okay, so proceed na po tayo sa number 2 na traits ng isang lalaki na matured magmahal is that tinatama ka niya kapag may mali ka. Ang problema sa inyo, whenever na kinokorek kayo ng mahal nyo sa buhay ng partner, feeling nyo hindi na kayo mahal. Kasi ang gusto nyo, pinapaubaya lang, o binibigay lang kung anong gusto. Ang gusto nyo, support lang ng support. You know, support din sa totoo lang kung kinokorek ka kasi once na ang mali ay continuous yan, distraction. Pero kung nakita niya na may mali na ginagawa mo sa karakter mo or dinadaanan mo or direction mo, tapos tinatama niya, and big siya na mahal ka niya. Because he can able to stand sa kanyang posisyon. Hindi kaya madali yun, yung mangkorek ka ng isang tao. Hindi, mas maganda na lang na tahimik ka para wala ng gulo, para iwas na ng gulo. Pero kung mature dyan, and he really loves you, he will correct. He will rebuke you. And rebuke means correction. You know? He will rebuke you. He will correct you. He will tell you, that's wrong, baby, hindi yan maganda, you know, ganito. In a good way naman, of course. In a good way. Kasi once na pinabayaan ka, pag isang lalaki, once na pinabayaan ka, alam niya nga lang na mali, pinababayaan ka. In your part, parang okay, parang masarap yun. Kasi sabi ko nga, hindi madaling mai-correct. Especially when you have that ego and pride. Hindi madali. But the good thing, in the long run, at the end of the day, it is for your own good sa totoo lang kapag na-correct ka. Kasi nga, kapag ang mali ay pinagpapatuloy, walang ending na iba kundi distraction. Walang magandang ending. Pero ang mali kapag naitama, kapag tama ang foundation, kapag tama yung ginagawa mo, it is life, it is for your own good, and it is success and excellence yung mararating mo. So, when a mature guy ay taglay ang isang behavior na lamang correct, hindi lang yung partner, hindi lang ikaw, kundi even sarili niyang pamilya, even ibang tao, and especially even ang kanyang sarili. It's a good sign, traits. He is a good man. Magtatagal yung relationship niyo. Magiging masaya yung relationship niyo. Magiging successful yung relationship niyo. Trust me, I know. And number 3 na traits ng isang lalaki that he is matured and is worth it na pag-investan is that hindi kanya sinasabayan sa panahon na tinutopa ka. Kapag nagagalit ka, alam niya na i-retain or ipakumbaba yung kanyang sarili. Hindi kanya sasabayan because he is critical thinker. Alam niya na kapag sinabayan kanya is that hindi maganda yung mangyayari. Mag-aaway kayo, magsasakitan kayo. Pero kung siya yung tao na alam niyang i-control yung sarili niya, hindi ka sasabayan, tatahimik lang yan. But it doesn't mean kapag tahimik yan is that correct ka. No. Pero kung alam niyang kumalma ka na, naglaylo ka na, then that is the time na i-correct ka niya. That is the time na itatama ka niya. That is the time na kakausapin ka niya. You know and you know he's a mature guy. Every immature na tao, every foolish na tao, kapag galit ka, galit din sila. Sorry, kung ikaw yon, then magbago. Change. You can able to do it. O huwag mong sasabayan because there's nothing good na mangyayari kapag nagbabatuhan lang kayo ng mga emotions. There's nothing good with that. Okay? I-timing mo. And you will see. It is good sa totoo lang sa inyong relationship. It is for your own good. Okay ba? And number 4 na traits that seryoso ang isang lalaki sa'yo is that busy person. You know, kapag busy person yan, worth it. Minsan kasi, ang tao, laging naghahanap yan ng atensyon. Okay? Pero, the thing is that, kailangan talagang may sakripisyo. Kasi ganito, kapag busy yung isang lalaki, asahan mo kunti yung time sa'yo. Okay? Pero, may provide niya yung needs nyo and makapagbibigay po siya ng abundance, ng mas magandang buhay sa inyo. Asahan mo yan. Pero kapag yung lalaki na yan is that palaging may time sa'yo,
trust me, most of the time, hindi ko sinasabing all the time, mahihirapan niya mag-provide sa'yo, or except kapag businessman yan, or whatever, mahihirapan niya mag-provide sa'yo, or mahirapan kayo sa buhay. Binabalance eh. Kailangan may sacrifice. Either time niya sa'yo, or time niya sa trabaho niya. But the good thing is that kapag busy person yan, he's a mature guy. Sa totoo lang. Of course, may mga nasusobrahan na kausapin mo yan. Especially kapag asawa mo, itama mo, kausapin mo na bigyan ka din ng time. Bigyan na din ng time yung kanyang anak. Of course, kailangan yun. But the thing is that kapag busy person yan sa kanyang business, kapag multi-task yan or source of income yan, asahan mo na magiging busy. The thing na gagawin mo dyan is that isupport mo siya, tulungan mo siya, and ikaw yung gagawa ng way para magkaroon siya ng time sa inyo. Tulungan mo, imbes na i-bash mo, imbes na maghanap ka ng attention mula sa ibang lalaki. That's the worst. That's evil. Magbago. Wag ganun yung mentality. Kasi para din sa kabutihan nyo yan at the end of the day. Para sa future nyo, future ng anak nyo, insurance nyo yan. Insurance. So, kapag busy person yan, it's a big sign, it traits that he's a good man. Ganito. A boy can give you more time. He's sweet. He'll always there for you. From time to time, that's good. Hindi ko sinasabing masama lahat ng yun. But, trust me, whenever that you need finances, it's the problem. But a busy person, sometimes, wala man siyang time. Sometimes, hindi ko sinasabi na may kasi time na sinasadya talaga or ayaw ka lang bigyan ng time. Ibang usapan na yun. Pero, kung busy lang talaga siya, hindi siya palaging dyan, hindi siya palaging nagbibigay ng regalo sa'yo, but he's busy. Actually, kung ako sa'yo, hindi kita fino-force, mas worth it na mag-stay sa taong hindi man sweet, hindi man siya, palaging nandyan sa'yo, pero sinesecure niya yung future ko. Mag-stay ako doon. Than a person na palaging nandyan is a boy. And hindi ko sinasabi na mali yun. Okay? It's your own choice and decision. Hindi kita pinipilit kung anong piliin mo sa kanila. Pinasabi ko lang, mas worth it yung busy person because sinesecure niya ang future niya. Okay ba? Aanhin mo yung panay sweet, panay nandyan, pero wala naman siyang magagawa para sa buhay mo, sa buhay ng anak mo. Make sense? Number 5 na traits that he is a good man, na seryoso siya sa'yo, is that mas importante sa kanya ang future ng mga anak nyo kaysa sa sarili niyang gusto, sarili niyang buhay, at ibang bagay. Palagi niyang sinesecure yung future. Like, mag-open niya ng mga savings para sa anak. Nag-iipon na yan para sa pag-aaral ng mga anak, para sa business, properties. Busy yan to secure your future and your retirement also. Your business. Wala nang mas importante sa kanya kundi future ng mga anak. It's a big good sign. Sabi ko nga, may mga sacrifices or may mga negative na effects or impact. Why? Kasi sometimes na ko-compromise yung time niya sa'yo, na-compromise yung moment ninyong maglabing-labing. Pero, at the end of the day, sabi ko, mas preferred mo dapat yung ganyan. Why? Kasi it will secure your future. Ang tanging gagawin nyo lang dyan, may advice with that, solusyonan nyo. Kung wala kayo na nung nako-compromise na yung time nyo, ng labing-labing yung time nyo, then ikaw yung gumawa ng solusyon. Ikaw, puntahan mo siya sa kanyang trabaho, ikaw yung gagawa ng solusyon. Tulungan mo siya. Imbes na i-bash mo siya, imbes na magalit ka sa kanya, imbes na hilain mo siya pababa. You're evil, you're wicked kapag ganun yung mentality mo. That's not good. Repent. Bago. Tulungan mo siya. Kasi meron siyang magandang motives or intention or plano para sa inyong dalawa or para sa anak nyo. Okay ba? Number 6 na sign. This is a good sign or a good traits na isang lalaki na seryoso siya sa'yo is that he forgot about himself. Minsan kapag talagang nakafocus na sa inyo, sa trabaho, sa business, at sa magandang future nyo at mga anak nyo, nakakalimutan na nila na i-treat yung kanyang, yes, ang kanilang sarili. Nakakalimutan din nila yung kanilang itsura, na mag-invest din sa sarili kasi super busy para sa inyo. It's a good traits. Although hindi ko sinasabi na 100% good kasi as a man, of course, mag-focus din sa sarili, of course, mag-exercise, maglaan din or i-treat din yung sarili ng maganda. Because hindi palaging give. Of course, may mga time that you need to take.
But my point here is that kapag yung mentality niya is that he is not thinking about himself anymore. He's more on thinking about you and the future ng mga anak niyo. Nakakalimutan niya nga lang ang magpagupit eh. Minsan nakakalimutan na mag-toothbrush. Minsan nakakalimutan ng hygiene. Imbes na magalit ka kasi wala ng hygiene sa kanya. Sabi ko nga, tulungan mo, itama mo, i-correct mo din, kausapin mo siya. Because that is your part. Imbes na ikaw number one na basher, imbes na ikaw yung number one na manira sa kanya. No, be a part. Become the solution. Tulungan mo siya. Okay pa ba? But my point here is that nakakalimutan na niya ang kanyang sarili. Panay ikaw, panay anak. Last na priority niya lang ang kanyang sarili. It's a good sign. He's a good man. Okay? And last but not the least na traits or sign that seryoso siya at matured siya na magmahal and worth it na pag-investan ng lalaki na yan is that hindi man siya sweet, hindi man siya palaging nandyan, wala man siyang mga matatamis na salita, mga surprises sa'yo. Pero whenever na kailangan mo siya, andyan siya. He has the ability to provide for you. Whenever that you need finances, He can able to provide for you. Whenever that may mga sickness will come, He can able to take care of you. He can able to take care of the bills. Aanhin mo nga, sabi ko, ang lalaking ang daming surprises sa'yo. Panay kayo, walwal yan, pasyal dito. But at the end of the day, kapag may nadisgrasya, kapag may nagkasakit at kailangan ng magbayad ng bill, wala siyang may buga, anhin mo yun. Magkakanda, leche kayo, magkakanda, utang kayo dyan. For me, I never force you to make a decision, but for me, I prefer the person just like me. This is not to boss, but I'm not the sweetest na lalaki, no? But I know that whenever na kailangan ng family ko, I can able to provide. I will always be there. Kapag may sakit, kapag may sakuna, I will provide what they need. I'd rather invest in myself kung ako'y babae. I'd rather invest in myself. I'd rather love a person like me. This is not, sabi ko nga, this is not being boastful or pride. This is the reality. This is the truth that I'm sharing you. Mas better, I suggest you, mas better na mag-invest ka sa lalaki na hindi man siya sweet, hindi man siya daming mga ginagawa, surprises, or walwal gano'n pasyal para lang may-treat ka ng new emotion. There's nothing wrong with that, but it is better yung lalaki that whenever that you need finances, whenever that you need him, andyan siya. He can able to provide for you. He can able to give it to you kung anong kulang. Okay? Bonus na lang kapag sweet na siya, sinut-surprise ka, and then He can able to provide for you. You're totally blessed kapag gano'n. And congratulations with that. Okay ba? But the thing is that itong lahat ng shinare ko sa inyo na 7 na mga traits ng isang lalaki, actually worth it na mag-invest sa mga ganito. Sabi ko nga, aanhin mo ang mga lalaking pang short term. Kung ako sa'yo, mag-invest ka na sa pang long term. And let me remind you something. In order to have this kind of men, you should have also the ability to maintain them. You should have also the traits or taglay so that you can able to handle them. Please, if wala ka pa, then there is still time to change. There is still time to improve. That is why build in yourself, love yourself, and then grow. Okay ba? Okay. Meron na akong mga ginawa ng mga traits ng babae na gustong-gusto ng lalaki. Meron na. Pero you need to understand that in order to maintain, to have this kind of men, you should have also the ability to have them. Okay? You should have also the ability. Or not, kung wala, then don't expect them in your life. But I believe, sa lahat ng mga nanonood sa video na ito, you have already the capacity because of the name of Jesus Christ. Okay? So that's it. I thank you so much. God bless and shalom.